Simula pa lang ng unang taon sa high school, ramdam na ni Eli ang kakaibang tibok ng puso niya tuwing nakikita si Mira. Magkababata sila, magkapitbahay, ngunit tila magkaibang mundo ang kanilang ginagalawan. Si Mira, anak ng may-ari ng pinakamalaking hardware sa bayan, samantalang si Eli, anak ng isang karpintero at labandera. Araw-araw, tuwing alas 7 ng umaga, dumadaan si Eli sa tapat ng bahay ni Mira. Hindi para tumingin lang, kundi para sana sabayan ito papasok sa eskwela. Bitbit ang lumang bag at inaamoy pa ang bagong planchedong uniforme, pilit niyang ginagawang maayos ang sarili. Para kay Mira, gusto niyang magmukhang karapat-dapat. Good morning, Mira. Masiglang bati ni Eli isang araw. Napalingon ang dalaga, nakataas ang kilay. Eli, ilang beses ko bang sasabihin sa'yo? Huwag mo na akong hintayin. Napakamot ng ulo ang binata. Gusto ko lang sanang sabay tayo. Mas ligtas kung may kasama ka. Ngumiti si Eli, pero malamig ang sagot ni Mira. Hindi ko kailangan ng tagapagbantay. Isa pa, nakakahiya. Baka isipin ng mga kaklase ko nililigawan mo ako. Natahimik si Eli. Sandaling bumagsak ang tingin niya sa lupa. At kung totoo man, mahina niyang sabi. Tiningnan siya ni Mira, at sabay tawa. Huwag mo akong lokohin, Eli. Hindi tayo bagay. Ikaw, mahirap. Ako, hindi ko kailangang pumasok sa ganitong sitwasyon. Parang tinuhag ang dibdib ni Eli sa narinig. Pero pinilit niyang ngumiti. Wala namang masama sa mangarap, di ba? Ngunit lumipas ang araw, linggo, buwan, at pareho pa rin ang treto ni Mira. Tuwing may pagkakataon, binabasted siya, o kaya'y pinapahiya sa harap ng mga kaklase nila. Minsan, nahuli siya ni Mira na may dalang bulaklak. Imbes na matuwa, itinapon nito sa lupa. Eli, tigilan mo yan. Wala kang karapatan. Huwag mo akong idamay sa kababawan mo. Tahimik siyang umalis noon, bitbit ang bigong damdamin. Ngunit kahit paulit-ulit siyang masaktan, hindi siya makapigil. Kapag may project si Mira, nariyan siya para tumulong. Kapag may bagyong malakas, siya ang unang nag-aabot ng payong sa gate nila. Si Mira naman, tila walang pakialam. Ngunit sa bawat kilos ni Eli, may kung anong bahagyang kumikirot sa puso niya, isang pakiramdam na hindi niya maipaliwanag, o baka ayaw niyang tanggapin. Isang gabi, habang naglalakad si Eli pauwi, nadatnan niya si Mira sa kalsada, umiiyak. Na-flat ang gulong ng kotse ng kanilang pamilya at wala itong masakyan. Walang pag-aalinlangan, tinulungan ito ni Eli, kahit umuulan. Salamat, mahina ang tinig ni Mira. Ngumiti lang siya. Kahit ilang ulit mo akong itaboy, tutulong pa rin ako. Hindi dahil gusto kong patunayan ang sarili ko, kundi dahil gusto kitang alagaan. Tinitigan siya ni Mira, at saglit na natigilan. Sa unang pagkakataon, nakita niya ang katapatan sa mata ni Eli, hindi yabang, hindi awa, kundi tunay na pagmamahal. Ngunit gaya ng dati, tinalikuran pa rin niya ito. Hindi mo kailangan gawin to, Eli. Hindi mo kailangang mahalin ako. Alam ko, tugon ng binata, pero hindi ko rin kayang pigilan. At sa ilalim ng ulan, iniwan siyang nakatayo, habang si Mira ay pumasok sa kotse. Hindi na niya namalayan na sa bawat patak ng ulan, may kasamang luharing dahan-daang tumutulo mula sa mga matang marunong lang magmahal ng tahimik. Lumipas ang 4 na taon. College na si Eli at si Mira, ngunit kahit pareho silang nasa iisang universidad, para bang napakalayo pa rin ng pagitan ng kanilang mga mundo. Si Eli, working student sa kolehiyo, nagbebenta ng kape, nagde-deliver ng sandwich, at minsan, tagalinis ng silid-aralan para may pantustos sa tuition. Samantalang si Mira, anak pa rin ng mayaman, pumapasok sakay ng kotse, suot ang mamahaling relo at pabango. Noon, sabik si Eli sa bawat pagkakataong makasalubong si Mira. Pero ngayon, hindi na. Hindi dahil wala na siyang nararamdaman, kundi dahil napagod na siyang ipilit ang sarili sa mundong hindi siya kasali. Isang araw, habang abala si Eli sa pag-aayos ng mga papel sa student lounge, biglang dumating si Mira kasama ang mga kaklase nito. Masaya silang nagtatawanan, may hawak na milk tea at mga shopping bag. "Oy, si Eli!" Sigaw ng isa sa mga kaibigan ni Mira. "Dati mo yatang suitor to, Mira." Natahimik ang grupo.
Si Eli, pilit na ngumiti habang pinupunasan ang mesa. Oo, sagot ni Mira, bahagyang tumikim. Pero tagal na nun. Wala lang yun. Tumama sa kanya ang mga salitang iyon, parang tinuhog ng karayom ang puso niya. Hindi na siya nagsalita, nagpatuloy lang sa ginagawa. Pero sa loob-loob niya, isang bahagi ng puso niyang dati ay puno ng pag-asa, unti-unting namamatay. Pag-uwi niya, nadatnan niyang nagluluto ang kanyang ina. Pagod ka na naman, anak, sabi nito, habang inaabot ang plato ng sinigang. Bakit ba ayaw mong magpahinga kahit minsan? Okay lang, ma, sagot niya. Gusto ko lang makatapos, para hindi mo na kailangan maglabas sa kapitbahay. Ngumiti ang kanyang ina, may halong lungkot sa mata. Hindi mo kailangang magmadali, Eli. Darating din yung araw na magbabago ang lahat. At tila itinanam sa isip ni Eli ang mga salitang iyon. Kaya kinabukasan, mas pinagsikapan pa niya ang trabaho. Nag-apply siya bilang assistant sa isang construction company na partner ng universidad. Doon, natutunan niyang sukatin ang mga plano, mag-layout ng gusali, at magdisenyo, mga bagay na noon ay pinapangarap lang niya. Lumipas ang buwan, unti-unti siyang nakilala bilang masipag, matalino, at mapagkakatiwalaan. Hindi niya na halos iniisip si Mira, hanggang sa isang araw, muling nag-cross ang kanilang landas. Habang nag-aayos siya ng mga dokumento sa library, biglang dumating si Mira. Mag-isa ito, halatang pagod, at may luha sa gilid ng mata. Eli, tawag nito, mahina. Tumingin siya, bahagyang nagulat. Mira, anong ginagawa mo rito? May hinahanap lang akong reference, pero, naputol ang sasabihin nito, sabay upo sa tapat niya. Tahimik. Ilang sandali, nagsalita si Mira. Gusto kong magpasalamat. Dati, masama akong tao sa'yo. Lagi kitang pinapahiya. Pero kahit ganun, ang bait mo pa rin. Ngayon ko lang na-realize kung gaano ka kabuting tao. Ngumiti si Eli, pero malamlam ang mata. Matagal na yun, Mira. Wala na yun. Pero, hindi mo kailangang magpaliwanag. Naiintindihan ko. Noon, akala ko kaya kong baguhin ang mundo para lang tanggapin mo ako. Pero tama ka, magkaibang mundo tayo. Kaya mas mabuti ng ganito. Tumayo siya, marahang ngumiti, at iniwan ang dalaga. Si Mira, naiwan sa mesa, nakatingin sa papalayong si Eli. Sa unang pagkakataon, siya naman ngayon ang nakaramdam ng pagkawala, parang may mahalagang bagay na unti-unting lumalayo habang hindi niya namamalayan. Habang lumalakad si Eli palabas ng library, tanging iisang bagay lang ang tumatakbo sa isip niya. Mas mahigit, siguro tama si Mira. Wala talaga akong karapatang mahalin siya. Pero sana, maalala niya ako bilang taong totoo, kahit minsan lang. At sa gabing iyon, sa unang pagkakataon, natulog si Eli nang walang iniisip na pangalan. Pero si Mira, hindi na nakatulog kakaisip sa kanya. Pagkatapos ng gabing iyon sa library, nagbago si Eli. Hindi na siya tulad ng dati, hindi na siya yung binatang laging nakangiti at umaasa. Tahimik na lamang siya, at tila abala na sa sarili niyang mundo. Minsan, nakikita pa rin siya ni Mira sa campus, laging nagmamadali, may dalang mga blueprint, at minsan, may kausap na ibang babae. Pero ngayon, ibang Eli na ang nakikita niya. Mas seryoso, mas determinado, at mas malayo. Sa bawat araw na lumilipas, unti-unting naramdaman ni Mira ang kawalan. Sanay siyang may Eli na laging naroon, handang mag-abot ng payong, magdala ng pagkain, o ngumiti lang sa kanya kahit sinasaktan niya. Pero ngayon, wala na. Tahimik. At sa gitna ng katahimikang yun, doon niya naramdaman ang totoo, miss na niya si Eli. Isang hapon, naglalakad si Mira papunta sa kantin. Napansin niya si Eli, nakaupo sa ilalim ng puno, may hawak na lapis at papel. Kasama nito si Leah, isa sa mga kaklase nilang kilala sa pagiging mabait at palakaibigan. Tumatawa si Leah, habang si Eli naman ay tila masayang nakikinig. Hindi niya maintindihan, pero may kung anong kumurot sa dibdib ni Mira. Parang gusto niyang lapitan si Leah at sabihin, layuan mo siya. Ngunit paano niya magagawa yun, kung siya mismo ang nagtulak kay Eli palayo? Kaya naglakad lang siya. Tahimik, ngunit sa loob-loob niya, parang may unos na sumabog. Bakit ako ganito? Bulong niya sa sarili.
Hindi ko naman siya gusto, di ba? Noon, ayokong makita siya. Pero ngayon, bakit ang sakit? Sa mga sumunod na linggo, tila hindi na makatiis si Mira. Hinintay niya ang tamang oras para kausapin si Eli. At dumating ngayon, isang gabi sa campus. Naglalakad si Eli papunta sa gate, may bitbit na bag at mga papel. Eli, tawag ni Mira. Lumingon ito, sandaling natigilan. Oh, Mira, anong ginagawa mo rito? Late na, may gusto lang akong sabihin. Tahimik silang naglakad hanggang sa mapunta sa bench sa tabi ng poste ng ilaw. Doon, unti-unti nang bumigat ang hangin. Alam mo, Eli, panimula ni Mira, napansin kong, hindi na kita nakikita. Hindi mo na ako kinakausap, ni hindi mo na ako tinitingnan. Tumingin si Eli, malamig pero kalmado. Siguro kasi natuto na akong huwag umasang may babalikan pa. Napayuko si Mira. Ganon na lang ba yun? Ganon kadali para sa'yo. Hindi madali, sagot ni Eli. Pero kailangan. Kasi minsan, kailangan mong tanggapin na may mga bagay na hindi talaga para sa'yo, kahit gaano mo pa gustuhin. Natahimik si Mira. Mula sa malayo, rinig ang ingay ng mga sasakyan, ang lagaslas ng dahon sa hangin. Eli, mahina niyang sabi, hindi ko alam kung bakit ako ganito. Pero simula nung lumayo ka, parang may kulang. Ngumiti si Eli, mapait. Mira, matagal na akong kulang sa'yo. Pero ngayon, masaya na akong buo, kahit wala ka. Sabay siyang tumayo at naglakad palayo. Pinanood lang siya ni Mira hanggang sa mawala ito sa dilim. At sa unang pagkakataon, si Mira na mismo ang naiwan, hindi na si Eli. Pag-uwi niya, hindi siya mapakali. Binuksan niya ang lumang kahon sa kanyang mesa, at doon, nakita niya ang mga bagay na minsang binigay ni Eli, isang lumang panyo, isang maliit na papel na may sulat na, kaya mo yan, Mira, at isang pressed flower na matagal na niyang itinapon pero pinulot din pala ni Eli noon. Napahawak siya sa puso niya, sabay bulong. Mas mahigit, ngayon ko lang yata naramdaman kung gaano mo ako kamahal. Ngunit alam niyang huli na. O baka, hindi pa. At sa gabing iyon, habang tahimik ang paligid, nangako si Mira sa sarili. Hindi ko nahahayaang mawala siya ulit. Lumipas ang ilang linggo matapos ang gabing di nagtagpo ang kanilang mga damdamin. Si Eli, mas lalong naging abala. Madalas siyang nakikita sa library, sa mga proyekto, at minsan sa mga outreach ng universidad. Unti-unti, tila naglalaho na siya sa mundo ni Mira. Ngunit si Mira, kabaligtaran. Lalo siyang naging tahimik, madalas tulala sa klase, at tila laging may iniisip. Kahit pilitin niyang magpanggap na ayos lang, ramdam ng mga kaibigan niya ang kakaiba. Oy, Mira, wika ng kaibigan niyang si Ann, napapansin kong parang iba ka na ah. May problema ba? Napilit siyang ngumiti. Wala to, siguro pagod lang. Ngunit sa loob-loob niya, may nagngangalit na damdamin, selos. Isang araw, habang papunta siya sa kantin, nakita niya si Eli. Kasama ulit si Leah. Nagtutulungan silang buhatin ang mga carton ng gamit para sa exhibit. Pareho silang nakangiti. Parang masaya, parang sila na. Doon, parang pinagsakluban ng langit at lupa si Mira. Bakit ang sakit makita iyon? Bakit ang hirap tanggapin na baka may iba ng mahal si Eli? Kaya ng gabing iyon, hindi siya mapakali. Hindi niya alam kung ano ang mararamdaman, galit, inggit, o takot. Ngunit ang alam niya lang, ayaw niyang mawala si Eli ng tuluyan. Kinabukasan, sinadya ni Mira na dumaan sa lugar kung saan madalas nagtatambay si Eli. At gaya ng inaasahan, nandoon ito, nag-iisa, may hawak na sketchbook. Lumapit siya, maingat, parang batang naglalakad sa yelo. Eli, mahinahon niyang tawag. Nagangat ng tingin si Eli, tila nagulat. Mira, akala mo di na ako lalapit. Sabay niyang putol, pilit na nakangiti. Tahimik si Eli sandali bago sumagot. Hindi naman. Pero, akala ko busy ka. O baka, wala ka ng dahilan para kausapin ako. Napayuko si Mira. May dahilan, Eli. Marami. Pero baka hindi mo nalang pinapansin. Sandaling katahimikan. Naririnig nila ang huni ng mga ibon, ang banayad na ihip ng hangin, at ang tibok ng mga pusong sabay na hindi magkaintindihan. Mira, wika ni Eli sa wakas, bakit ka pa nandito?
Ngumiti siya, mapait ngunit puno ng tapang. Kasi, ayaw ko na lang magkunwaring wala akong nararamdaman. Nagulat si Eli, hindi makapagsalita. Tuluyan ng pamatak ang luha ni Mira. Matagal kitang tinulak palayo kasi akala ko, kapag mas malapit ka, mas madali kitang saktan. Akala ko kapag pinahiya kita, mas madali kitang kalimutan. Pero mali ako, Eli. Kasi kahit anong gawin ko, ikaw pa rin yung laman ng isip ko. Tahimik si Eli, nakatitig lamang sa kanya. Mira, mahina niyang sabi, hindi mo kailangang sabihin yan kung awa lang. Hindi ito awa. Napalakas ang boses ni Mira, halos nanginginig. Eli, selos ako. Naiinggit ako kay Leah. At oo, nagsisisi ako sa lahat ng ginawa ko. Hindi ko alam kung paano ko ipapaliwanag, pero mahal na ata kita. Tumigil ang mundo ni Eli sa narinig. Parang hindi siya makahinga. Mahal mo ako? Halos pabuulong niyang tanong. Tumanggo si Mira, habang ang mga luha ay patuloy na dumadaloy. Oo, Eli. Mahal kita. Ngayon ko lang natanggap yun. Ngumiti si Eli, bakas ang kirot at saya. Lumapit siya, dahan-dahan, at hinawakan ang kamay ni Mira. Ang tagal kong hinintay marinig yan, sabi niya. Pero alam mo, Mira, kahit hindi mo nasabi, matagal na kitang napatawad. Kasi kahit sinaktan mo ako, hindi ko naman natutunang magalit sa'yo. Sa sandaling iyon, tila tumigil ang lahat. Ang hangin ay tila humaplo sa kanilang mga mukha, at ang buwan ay nagbigay liwanag sa pagitan nila. Tahimik, ngunit ramdam ang damdamin na matagal nang ikinubli. At sa unang pagkakataon, hindi na lumayo si Mira. At si Eli, hindi na rin kailangang maghintay. Pagkatapos ng gabing iyon sa parke, tila bumagal ang ikot ng mundo para kay Eli at Mira. Hindi agad sila nag-usap muli, ngunit sa bawat araw na lumilipas, unti-unti nilang naramdaman na may koneksyon pa ring hindi napuputol, tahimik ngunit totoo. Si Eli, mas naging kalmado. Hindi na siya galit, hindi rin masakit. Parang biglang nabunutan ng tinak ang kanyang puso. Samantala, si Mira ay tila nagbago. Hindi na siya yung dating babaeng mataray at mapagmataas. Ngayon, mas marunong na siyang lumingon, magpasalamat, at magpakumbaba. Isang umaga, habang naglalakad si Eli papasok ng unibersidad, may biglang tumawag sa kanya. Eli, pamilyar ang boses. Paglingon niya, si Mira, bitbit ang 2 tasa ng kape. Para sa'yo, nakangiti niyang sabi, sabay abot ng 1 tasa. Nagulat si Eli. Oy, kape, hindi ba dati, sabi mo pang masa to? Napangiti si Mira, bahagyang namula. Oo nga. Pero simula nung ikaw yung nagtitimpla sa kantin dati, parang nagbago na lasa nito. Masarap na. Napatawa si Eli, simpleng tawa ngunit puno ng saya. Anong meron, Mira? Bigla kang mabait ngayon ah. Wala lang, sagot niya, sabay inom ng kape. Na-realize ko lang, sayang yung mga panahong sinayang ko sa kakayabang. Tahimik si Eli sandali, pero hindi na siya umalis. Parang gusto rin niyang namnamin yung sandaling yun. Sa gitna ng mga estudyanteng nagdaraan, tila silang dalawa lang ang mundo. Sa mga sumunod na linggo, madalas nang magkasama sina Eli at Mira. Kapag may project, sabay silang gumagawa. Kapag lunch break, sabay kumakain sa ilalim ng puno. Minsan, si Mira pa mismo ang nagdadala ng pagkain para kay Eli. At least ngayon, ako naman ang mag-aabot, sabi niya, habang inaabot ang lunchbox. Wow, biro ni Eli. Baka may halong lason yan. Tarantado. Sabay hampas niya sa braso nito, sabay silang nagtawanan. At sa bawat tawanan, unti-unting nabubuo muli ang tiwala. Hindi na sila yung dati, hindi na si Eli yung laging umaasa, at hindi na si Mira yung laging nanlalamig. Ngayon, pareho na silang marunong magmahal, nang may respeto, at may takot na muling masaktan. Isang gabi, habang naglalakad sila pauwi galing sa study group, tumigil si Mira. Eli, sabi niya, naaalala mo pa ba yung una mong sulat sa akin noong high school? Tumanggo si Eli, natawa. Yung may sulat na Mira, kahit 10 beses mo akong bastedan, di ako titigil. Oo, nakakatawa yun. Ngumiti si Mira, may halong lungkot at saya. Nakita ko ulit yun kahapon. Hindi ko pala natapon. Nagulat si Eli. Totoo. Tumanggo siya. Oo.
Kasi kahit tinatago ko noon, totoo pala yung gusto kong maramdaman, na may taong mananatili kahit ganito ako. Lumapit si Eli, tinitigan siya sa mata. Alam mo, Mira, sabi niya, hindi ko rin alam kung paano nangyari to. Pero siguro, lahat ng sakit noon, kailangan talaga nating pagdaanan para makarating dito. Tahimik silang pareho, hanggang sa marahan niyang hinawakan ang kamay ni Mira. Mainit, totoo, at walang halong pangamba. Eli, mahina niyang sabi. Pwede bang simulan natin ulit? Yung tayo, pero ngayon, pantay na. Ngumiti si Eli, sabay sagot. Hindi lang tayo magsisimula ulit, Mira. Sa pagkakataong to, tatapusin natin yung sinimulan natin nang magkasama. At doon, sa ilalim ng poste ng ilaw, habang mahina ang hangin at tahimik ang paligid, nagtagpo muli ang dalawang pusong minsang naglayo. Walang grand gesture, walang luha, kundi simpleng ngiti na puno ng pag-ibig. At sa gabing iyon, pareho nilang naramdaman, hindi na kailangang umasa. Kasi, sa wakas, dumating na, pagkatapos ng gabing iyon sa parke, tila bumagal ang ikot ng mundo para kay Eli at Mira. Hindi agad sila nag-usap muli, ngunit sa bawat araw na lumilipas, unti-unti nilang naramdaman na may koneksyon pa ring hindi napuputol, tahimik ngunit totoo. Si Eli, mas naging kalmado. Hindi na siya galit, hindi rin masakit. Parang biglang nabunutan ng tinak ang kanyang puso. Samantala, si Mira ay tila nagbago. Hindi na siya yung dating babaeng mataray at mapagmataas. Ngayon, mas marunong na siyang lumingon, magpasalamat, at magpakumbaba. Isang umaga, habang naglalakad si Eli papasok ng unibersidad, may biglang tumawag sa kanya. Eli, pamilyar ang boses. Paglingon niya, si Mira, bitbit ang 2 tasa ng kape. Para sa'yo, nakangiti niyang sabi, sabay abot ng 1 tasa. Nagulat si Eli. Oy, kape, hindi ba dati, sabi mo pang masa to? Napangiti si Mira, bahagyang namula. Oo nga, pero simula nung ikaw yung nagtitimpla sa kantin dati, parang nagbago na lasa nito. Masarap na. Napatawa si Eli, simpleng tawa ngunit puno ng saya. Anong meron, Mira? Bigla kang mabait ngayon ah. Wala lang, sagot niya, sabay inom ng kape. Na-realize ko lang, sayang yung mga panahong sinayang ko sa kakayabang. Tahimik si Eli sandali, pero hindi na siya umalis. Parang gusto rin niyang namnamin yung sandaling yun. Sa gitna ng mga estudyanteng nagdaraan, tila silang dalawa lang ang mundo. Sa mga sumunod na linggo, madalas nang magkasama sina Eli at Mira. Kapag may project, sabay silang gumagawa. Kapag lunch break, sabay kumakain sa ilalim ng puno. Minsan, si Mira pa mismo ang nagdadala ng pagkain para kay Eli. At least ngayon, ako naman ang mag-aabot, sabi niya, habang inaabot ang lunchbox. Wow, biro ni Eli, baka may halong lason yan. Tarantado, sabay hampas niya sa braso nito, sabay silang nagtawanan. At sa bawat tawanan, unti-unting nabubuo muli ang tiwala. Hindi na sila yung dati, hindi na si Eli yung laging umaasa, at hindi na si Mira yung laging nanlalamig. Ngayon, pareho na silang marunong magmahal, nang may respeto, at may takot na muling masaktan. Isang gabi, habang naglalakad sila pauwi galing sa study group, tumigil si Mira. Eli, sabi niya, naaalala mo pa ba yung una mong sulat sa akin noong high school? Tumango si Eli, natawa. Yung may sulat na Mira, kahit 10 beses mo akong bastedan, di ako titigil. Oo, nakakatawa yun. Ngumiti si Mira, may halong lungkot at saya. Nakita ko ulit yun kahapon. Hindi ko pala natapon. Nagulat si Eli. Totoo. Tumango siya. Oo, kasi kahit tinatago ko noon, totoo pala yung gusto kong maramdaman, na may taong mananatili kahit ganito ako. Lumapit si Eli, tinitigan siya sa mata. Alam mo, Mira, sabi niya, hindi ko rin alam kung paano nangyari to. Pero siguro, lahat ng sakit noon, kailangan talaga nating pagdaanan para makarating dito. Tahimik silang pareho, hanggang sa marahan niyang hinawakan ang kamay ni Mira. Mainit, totoo, at walang halong pangamba. Eli, mahina niyang sabi. Pwede bang simulan natin ulit? Yung tayo, pero ngayon, pantay na. Ngumiti si Eli, sabay sagot. Hindi lang tayo magsisimula ulit, Mira. Sa pagkakataong to, tatapusin natin yung sinimulan natin nang magkasama.
At doon, sa ilalim ng poste ng ilaw, habang mahina ang hangin at tahimik ang paligid, nagtagpo muli ang dalawang pusong minsang naglayo. Walang grand gesture, walang luha, kundi simpleng ngiti na puno ng pag-ibig. At sa gabing iyon, pareho nilang naramdaman, hindi na kailangang umasa. Kasi, sa wakas, dumating na. Lumipas ang mga taon. Nagtapos si Eli bilang isang arkitekto, at si Mira naman bilang guro sa kolehiyo kung saan nagsimula ang lahat ng kanilang kwento. Sa kabila ng mga pagbabago, nanatiling matatag ang kanilang pagmamahalan, simple, totoo, at hindi kailanman nagbago ang pundasyon. Pagkatapos ng graduation, lumapit si Eli kay Mira na may dalang maliit na kahon. Mira, sabi niya habang nanginginig ang boses, naaalala mo ba yung sabi mo noon? Na gusto mong simulan ulit, pero pantay na tayo. Ngumiti si Mira, bahagyang namula. Oo naman. Bakit mo naaalala yun? Dahan-dahan niyang binuksan ang kahon, at doon, may maliit na singsing. Hindi ito mamahalin, pero malinaw na ito'y pinag-ipunan at puno ng pagmamahal. Hindi ko alam kung anong plano ng mundo para sa atin, wika ni Eli, pero sigurado ako sa isa, gusto kong kasama ka sa lahat ng darating. Hindi na bilang pangarap, kundi bilang tahanan. Tumulo ang luha ni Mira habang ngumiti. Ang tagal kong hinintay marinig yan. Pero alam mo, Eli, kahit hindi mo pa sabihin, matagal ka ng tahanan sa puso ko. At doon, sa gitna ng mga bulaklak at tunog ng kampana sa unibersidad, lumuhod si Eli at nagtanong. Mas mahigit, Mira, pakakasalan mo ba ako? Hindi ko lang sasagutin yan ng oo, sabi ni Mira habang umiiyak, kundi ng hanggang sa huli. Pagkaraan ng ilang taon, masayang nagpakasal sina Eli at Mira sa simbahan sa kanilang bayan. Ang dating batang binebasted at pinagtatawanan ay ngayon, pinakamasayang lalaki sa mundo. At ang babaeng dating puno ng takot at pride, natutong magmahal ng buo, nang walang alinlangan. Sa araw ng kanilang kasal, habang binabati sila ng mga tao, nilapitan ni Mira si Eli. Naalala mo pa ba yung high school natin? Tanong niya. Tumawa si Eli. Oo, yung araw na tinapon mo yung bulaklak ko. Napangiwi si Mira. Sige, I remind mo pa. Ngumiti si Eli, sabay yakap. Hindi ko makakalimutan, kasi doon nagsimula lahat. Sa mga pagtanggi mo, natutunan kong magtiyaga. Sa mga sakit, natutunan kong magmahal ng totoo. Tumingin si Mira sa kanya, mapupungay ang mga mata. At sa mga pagkakamali ko, natutunan kong pahalagahan ang taong marunong maghintay. Sabay silang natawa, sabay ding tumingin sa langit. Parang nagpaalam sa mga alaala ng nakaraan, hindi para kalimutan, kundi para ipagpasalamat. Ilang taon pa ang lumipas. Sa veranda ng kanilang maliit na bahay, nakaupo si Eli habang pinapanood si Mira na nagtuturo sa kanilang anak kung paano magkulay ng mga bulaklak. Tahimik niyang pinagmamasdan, habang ngumingiti sa sarili. Ma, pa, tingnan nyo. Sigaw ng bata, habang ipinapakita ang drawing nitong may dalawang tao na magkahawak ng kamay sa ilalim ng araw. Ngumiti si Mira. Sino yan, anak? Kayo po. Sagot ng bata. Sabi ni Papa, love daw kayo forever. Tumingin si Mira kay Eli, sabay silang natawa. Lumapit siya, hinawakan ang kamay ng asawa, at marahang nagsabi. Mas mahigit, hanggang sa huli, Eli. At sa sandaling iyon, habang papalubog ang araw at ang langit ay kulay ginto, ramdam nila ang katahimikan na matagal nilang hinintay. Hindi dahil natapos na ang lahat, kundi dahil sa wakas, dumating na ang walang hanggan. Ang tunay na pag-ibig ay hindi sinusukat sa panahon, kundi sa tibay ng dalawang pusong marunong maghintay. Heart, lumipas ang mga taon. Nagtapos si Eli bilang isang arkitekto, at si Mira naman bilang guro sa kolehiyo kung saan nagsimula ang lahat ng kanilang kwento. Sa kabila ng mga pagbabago, nanatiling matatag ang kanilang pagmamahalan, simple, totoo, at hindi kailanman nagbago ang pundasyon. Pagkatapos ng graduation, lumapit si Eli kay Mira na may dalang maliit na kahon. Mira, sabi niya habang nanginginig ang boses, naaalala mo ba yung sabi mo noon? Na gusto mong simulan ulit, pero pantay na tayo. Ngumiti si Mira, bahagyang. Namula. Oo naman. Bakit mo naaalala yun? Dahan-dahan niyang binuksan ang kahon, at doon, may maliit na singsing. Hindi ito mamahalin, pero malinaw na ito'y pinag-ipunan at puno ng pagmamahal.
Hindi ko alam kung anong plano ng mundo para sa atin, wika ni Eli, pero sigurado ako sa isa, gusto kong kasama ka sa lahat ng darating. Hindi na bilang pangarap, kundi bilang tahanan. Tumulo ang luha ni Mira habang ngumiti. Ang tagal kong hinintay marinig yan. Pero alam mo, Eli, kahit hindi mo pa sabihin, matagal ka ng tahanan sa puso ko. At doon, sa gitna ng mga bulaklak at tunog ng kampana sa unibersidad, lumuhod si Eli at nagtanong. Mas mahigit, Mira, pakakasalan mo ba ako? Hindi ko lang sasagutin yan ng oo, sabi ni Mira habang umiiyak, kundi ng hanggang sa huli. Pagkaraan ng ilang taon, masayang nagpakasal sina Eli at Mira sa simbahan sa kanilang bayan. Ang dating batang binabasted at pinagtatawanan ay ngayon, pinakamasayang lalaki sa mundo. At ang babaeng dating puno ng takot at pride, natutong magmahal ng buo, nang walang alinlangan. Sa araw ng kanilang kasal, habang binabati sila ng mga tao, nilapitan ni Mira si Eli. Naalala mo pa ba yung high school natin? Tanong niya. Tumawa si Eli. Oo, yung araw na tinapon mo yung bulaklak ko. Napangiwi si Mira. Sige, I remind mo pa. Ngumiti si Eli, sabay yakap. Hindi ko makakalimutan, kasi doon nagsimula lahat. Sa mga pagtanggi mo, natutunan kong magtiyaga. Sa mga sakit, natutunan kong magmahal ng totoo. Tumingin si Mira sa kanya, mapupungay ang mga mata. At sa mga pagkakamali ko, natutunan kong pahalagahan ang taong marunong maghintay. Sabay silang natawa, sabay ding tumingin sa langit. Parang nagpaalam sa mga alaala ng nakaraan, hindi para kalimutan, kundi para ipagpasalamat. Ilang taon pa ang lumipas. Sa veranda ng kanilang maliit na bahay, nakaupo si Eli habang pinapanood si Mira na nagtuturo sa kanilang anak kung paano magkulay ng mga bulaklak. Tahimik niyang pinagmamasdan, habang ngumingiti sa sarili. Ma, pa, tingnan nyo. Sigaw ng bata, habang ipinapakita ang drawing nitong may dalawang tao na magkahawak ng kamay sa ilalim ng araw. Ngumiti si Mira. Sino yan, anak? Kayo po. Sagot ng bata. Sabi ni Papa, love daw kayo forever. Tumingin si Mira kay Eli, sabay silang natawa. Lumapit siya, hinawakan ang kamay ng asawa, at marahang nagsabi. Mas mahigit, hanggang sa huli, Eli. At sa sandaling iyon, habang papalubog ang araw at ang langit ay kulay ginto, ramdam nila ang katahimikan na matagal nilang hinintay. Hindi dahil natapos na ang lahat, kundi dahil sa wakas, dumating na ang walang hanggan. Wakas. Ang tunay na pag-ibig ay hindi sinusukat sa panahon, kundi sa tibay ng dalawang pusong marunong maghintay. Heart.